Alright, so welcome back to our channel for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure markers. At ako'y mag-shout out muna sa lahat ng aking avid subscribers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Also sa ating mga OFWs, Filipino contract workers, mga foreignoys, kahit saan kayo sa mundo, kayo ay mga superheroes. At ang ating paraffle draw doon sa The Good News Daily TV ay ngayong Sabado na. Kaya join na kayo doon. Subscribe and make a comments on that channel and also share it to your social media. Okay, at ang ating prices doon ay mga compass na linsatic na magagamit nyo sa pag-trace or pag-locate ng mga digging site at mga direksyon ng Yamashita Treasures. Alright mga katiyats, magandang treasure site ito. Sa tingin ko ay merong dalawang giveaway at isang big deposit dito. At ang big deposit ay nasa itaas ito ng bundok. Kung tingnan natin to guys sa side view ay parang nakaganito yan. Okay, at ito yung malaking kahoy. At sa baba nito, merong dalawang grupo ng tinatawag na giveaway. Isa yung sa banda rito, kung saan ay merong tatlong naka-triangle na bato. Nakaganyan yan. At sa palagay ko, dahil ito'y naka-align sa apat na direksyon, ang missing rock dito ay itong nandito. Ito ang digging spot. Ito yung missing rock na hindi makikita. Kaya diyan tayo maghukay. Kung i-cross natin yan ay eksakto yan sa kanyang direksyon, which is east, west, north, and south. Mamaya i-decode natin yan doon mismo sa kanyang sketch map. At sa tingin ko naman, sa baba nito ay mayroong isang treasure in the creek sa banda rito. At yung malaking deposit ay nandito sa may kahoy. Okay, so na-picture out nyo ba guys? Ang general treasure site, pag nag-retrieve kasi sila yan, pag bumalik yan dito ang kanilang mga apo ng mga sundalong Hapon na nagbaon yan, ang unang hanapin nila ay itong creek. Tapos old tree. So number 1, nahahanapin. Number 2, old tree. At pangatlong hanapin nila niyan ay mga bato na at mga marka. So ang una talagang hahanapin ay creek at old tree. Okay, so magandang mga markers ito. At bakit nilagay nila sa baba ang giveaway? Bakit sa may creek ay meron silang ilalagay na isang giveaway? Okay, kasi sa kanilang advance na pag-iisip, baka kasi sa katagalan ng panahon after 80 years ay meron ng mga tao na titira sa bundok. Kung dito magtatayo ng mga bahay ang mga tao, hindi na sila dyan pwedeng mag-operate o aakyat kasi makikita na sila at mahalata. Kaya nagbaon sila ng isa dito sa baba para kung sakaling puno na ng tao dito, hindi na mahukay yung may kahoy, ay pwede silang maghukay dito sa number 1 sa may creek. Ngayon kung baliktad naman dito yung mga bahay sa may creek, maraming bahay dyan, hindi na rin sila pwede dyan. Kaya yung giveaway number 1 ay natakpan na yan ng mga bahay. Ngayon ang kanilang punteriya ay itong number 3 giveaway, itong nandito. Kaya vice versa lang yan. Kung dito naman yung mga bahay, tapos bakante yung number 1, ito kung ito yung bakante, okay, so dito sila mag-operate. Kaya ganyan ang general treasures. Kanilang inihiwalay yung mga item, hindi nilalagay sa isang
digging spot or isang tunnel, hindi nila nilalagay doon lahat. Kasi kung magkakataon na yung lugar na yun ay maging isang barangay, baryo, or community, hindi na nila ma-retrieve ang treasure. Kaya merong 3 grupo na digging spot sa bundok na yan. Okay, so ating balikan ang sketch map. Ito yan. So ito yung ating pinakamagandang marker dito, guys. Itong parang letter L, kung nahalata nyo, guys, di ba mahaba yung yung isang side ng L ay mahaba, nakaganyan yan. Kung atin lagihan nakaganyan, ito na portion ang mahaba, so yan ang pointer papunta sa kung saan niya nakaturo. So ito yan, letter L, at papunta siya diyan sa grupo ng mga bato na ito. Ngayon, ang grupo ng bato na ito ay mayroon ding significant rock marker, itong turtle. So ang turtle ay nakaharap ba yan dito? Okay. Pero ang turtle, example sa turtle, kung ang isang kamay niya ay mahaba, tapos maliit ito, tapos mayroong ulo, ayan, or isang paa pala lahat niyan, walang kamay. So kung ito mahaba to na kamay, yan ang nagtuturo. So example dito, kung ito ay kamay tapos mahaba yan, nagtuturo yan dito sa itong mga grupo ng bato na ito. Ngayon, meron na namang significant marker sa unahan, itong parang tao, that is treasure under. Ang ganyan na sign ay yan ay treasure, and din nilagyan pa nila ng dot, so nagiging treasure under na yan. So ngayon, para sa akin, itong grupo ng bato dito, guys, ay dito ako maghukay sa may simbolo ng treasure under. Ngayon, hanapin natin kung saan ang east nito. So ang east ay papunta roon. So sa banda tayo ng east, unang maghukay under this rock na mayroong marker na parang tao, ito na nakaturo sa itaas ang isang kamay. Ayan, kung tingnan natin to, guys, so parang okay, nakaturo yung isa sa taas pero yung isa nakaturo sa baba, kaya treasure under yan. Or dalawahan din, pwedeng nagturo siya dito sa ibabaw, tinuturo yung kahoy na may big deposit, at tinuturo din niya ang itong tinatawag natin na giveaway. So ito guys, tingnan nyo to kung saan to nakaturo. Kung diyan, okay, 1 meter to 3 meters galing sa bato. Ang hukay is 1 to 3 meters galing sa bato. Ayan, pangalawang hukay yan. Ang unang hukay ay nakaharap sa east. So ang east ay dito, so banda dito tayo. Unang hukay ito yung pangalawang hukay kung saan nakaturo yung kamay ng tao. Okay, sa ibang treasure marker naman tayo. Ito yung ating digging spot number 1, guys, ito. So punta tayo sa isang treasure marker, which is sinasabi ko na 3 bato na hindi kumpleto at ang pang-4 na bato ay missing, at doon tayo maghukay sa missing na bato. Okay, merong hole, tsaka mahaba na linya. Kung mahaba na linya, meaning malayo-layo, tamang-tama. Malayo ang distansya niya, 20 meters papunta doon. Itong butas, yan ay nagsasabi na mayroong treasure sa malayo, which is eksakto naman na 20 meters ay mayroong triangulation of rock. Nakatriangle ng mga bato ito. Kulay tayo ng green. Ang triangulation of rock, yan ay magandang marker para maghanap ng treasure.
Ngayon, kung i-cross natin ito guys, ay tamang-tama talaga yan sa posisyon ng kompas. Ayan. At kung nakita nyo dito, ito west-east. Ay ganun din itong bato, west-east yan. East ito, west. Ayan, of course. At ang north, ito. Dito. North at south ay dito. Okay? So, nabasa nyo na ang iniisip ko guys, di ba? Yung missing na bato ay, kung kumplituhin natin yan, ang missing na bato ay, gagawa lang tayo dito ng triangle. Ayan. At dito rin sa kabila, triangle din yan. Kaya dito sa dulo ng triangle na ito, dito tayo maghukay. At yan ang sinasabi ko na treasure in the creek. Na malapit sa creek. Okay, so ganyan lang ang paghanap sa missing rock. Diyan tayo maghukay, 2 meters test dig. At kung wala dito guys, this is our number 1 test dig. Dito tayo sa harap ng east, dito mismo. So ito ang number 2 natin. Nahukay dyan, test dig. Okay, at punta naman tayo ngayon. This time, ito'y medyo nasa itaas ng bundok. At kung nasa itaas ng bundok guys, ito tulad nito. Pag nasa itaas ng bundok, ang treasure ay medyo malaki yan na amount pag nasa taas na ng bundok. Okay, so saan nga ba natin dyan makikita? So aakyat tayo. At ang number 1 prospect natin ay ang surroundings ng kahoy ito. Ngayon, hanapin natin kung saan ang east. Example, ang east kung nandito, ang haring araw. Therefore, kung tayo maghukay dyan ay, ang likod natin ay sa kahoy. So, example, ikaw ito nakatayo. Okay, ang likod natin ay sa kahoy. Ito yung kahoy sa likod mo. At nakaharap tayo sa east. Ngayon, sa harapan natin ay dito tayo maghukay. Nakaharap yan sa east. At ang distansya niyan, 3, 5. Kung wala sa 3 at 5, 7 meters. Naka-align yan sa east. Bali, nakaharap ka sa east kung maghukay. At ang kahoy ay nasa likod mo, yung old tree. Ang old tree ay magandang treasure marker yan ng mga Hapon. Lalo na pag ang old tree na yan ay wala ng mga dahon at yung ibang mga sanga niya ay patay na. So history ang importante, dapat magtanong-tanong tayo diyan sa lugar na yan kung ilang taon na ba yung kahoy na yan. At kung ang kahoy na yan ay centennial, 100 years old, 90 years old, pwedeng yan ay marker for Yamashita treasure. Bakit ko nasabi na mayroong treasure sa kahoy? Kasi itong mayroong mga dito, markers na pointers. Tulad nitong ulo ng daga. Okay? Ang nguso ng ulo ng daga, ayan. Ang kanyang nguso, 15 meters, magandang distansya yan, ay nakaturo sa kahoy. At 7 meters, ay nandito yung parang X. Pwedeng bilang yan. Kasi sa tagal ng panahon, baka nag-crack yung mga dulo. Baka noong unang panahon ay letter bilang talaga yan at nakaturo yan sa kahoy. Okay, at ang X naman, kung yan ay X na perfect cross, yan ay distansya na 10. Ang distansya dito ay 7 meters. So 10, 7, medyo may diferensya sila. Pero kung ang 10 ay hakbang ng Hapon, kasi maliliit ang Hapon noon, hindi sila matatangkad tulad ng panahon ngayon. Matatangkad na Hapon. Noon maliliit lang ang mga Hapon. Kung nakita nyo si Onoda sa Mindoro, ay ang height noon ay 5 lang. Kaya ang kanilang hakbang ay maliliit.
Baka itong X dito or 10, yan ay distansya na nagturo sa kahoy. Kasi kung tingnan nyo guys, itong dulo ng bato, meron siyang ayan, parang barko, matulis, nakaturo din yan sa kahoy. Okay, so ang X ay nagsasabi na there is a treasure in the vicinity. Ang X ay starting point for treasure hunting, na dyan ka mag-start at hindi lalayo sa 20 meters. Kasi ang X ay 7 to 10 distances lang yan, meters, galing sa X maghanap. Kaya hindi isusubra sa 10 meters ang paghanap dyan. Kaya eksakto talaga ang kahoy, 7 meters lang ang distance galing sa X. Okay, at kung hakbang naman yan ng mga hapon, ang X ay pwedeng 10 kahakbang ng hapon na maliliit. At kung i-convert natin yung maliliit na hakbang ay 7 meters lamang yun. Kaya eksakto pa rin dito sa kahoy. Okay, at well, ang treasure pag nasa kahoy, of course, sabi ko ay kung maghukay, nakaharap tayo sa east. And then ang likod natin ay nasa kahoy. Yan ang unang option. Ngayon kung wala, sa likod tayo ng kahoy sa west. Maghukay. Kasi opposite side lang naman yan. Pag wala sa front, nasa likod. Ganyan ang paghanap ng mga digging spot. Ngayon itong symbol dito guys na turtle head, parang ang tinuturo nito ay creek. Kaya wala nang ibang makita sa creek na symbols or markers ay itong tatlong bato lang. Ang turtle ay nagsasabi na amphibian siya, at kung amphibian siya, gusto niya manirahan malapit sa tubig. Kaya ang treasure ay malapit sa tubig sa sinasabi ng turtle. So dalawang turtle dito, ito at itong nandito. Okay guys, so yan lang ang aking maidagdag sa inyong analysis dyan. Ating ulitin, shortcut lang ito. Ang ating number 1 treasure site ay ito. Ang treasure ay nasa sign na ito na may treasure undersign na parang tao. At ang ating pangalawang digging spot or digging site ay itong may triangulong bato. Ang unang hukay ay nakaharap sa east, sa tabi lamang ng isang bato na ito. At ang pangalawang hukay ay yung missing rock ng triangulation dito. Okay, so dalawang hukay dyan, at ang ating big deposit ay nandito sa kahoy, which is facing east ang hukay. At kung wala sa east ay dito tayo sa likod ng kahoy. Alright, so maraming salamat guys sa inyong panonood. Sana ay nakakatulong ang aking video para sa inyong pag-analyze sa inyong treasure site. At laging palaala ko na ang aking decoding ay hindi 100% kasi hindi naman ang aking ama ang nagbaon diyan at hindi rin ako. Kaya ang ating analysis ay very partial lamang. Nasa 20 to 50% effective ang ating pag-analyze. Ngunit nakakatulong na rin ng kunti at nakapagbigay liwanag. So magpaalam na guys, stay away from COVID and don't stop chasing for your golden dreams. The Yamashita Treasures. Ciao for now.